I-share ko po ay dun sa awit 107. Iano po natin yung buong chapter, mahaba pero hindi na po natin isa-isahin. So para isa-summarize ko lang po. So yung kung nabasa niyo na po ang buong chapter awit 107, ito po ay makita natin dito yung pasasalamat, yung thanksgiving po sa Panginoon ng mga Israel, ng mga Hudyo, nung sila po ay bumalik na po sa kanilang bayan after po na-exile nila sa Babylon. So kung from verse 1 to 3, ito po kasi ay pasasalamat ng mga tao po na yun nga, katulad ng mga Hudyo ay nagdaan po sila sa maraming mga pagsubok, so mga affliction. So nandito po from verse 1 to 3 ay makikita natin na sila ay nagpasalamat sa Panginoon. So basahin ko na lang po sa RTPB. Yan po, makita natin dito yung pasasalamat. Sabi, purihin si Yahweh sa kanyang kabutihan. Pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. Lahat ng niligtas, tinubos ni Yahweh. Bayaang magpuri, mga tinulungan, upang sa problema sila ay magwagi. Amen. So, kung titingnan po natin dito, ang salita ng Panginoon po ay tunay na hindi nagbabago. So, kung paano sinulat po yan nung yung awit na yan po ay ngayon nababasa po natin ay ito po ay magandang halimbawa para sa ating mananampalataya na katulad po ng sinabi diyan ay lahat ng niligtas tinubos ni Yahweh, bayaang magpuri. So tayo po bilang mga Kristiyano, mga anak ng Diyos ay alam natin na tayo po ay niligtas ng Panginoon at yung salvation na pinagkalubsan sa atin through our Lord Jesus Christ ay tunay na malaking bagay na po yun na dapat natin ipagpasalamat. So even po yung mga kapatiran natin o kung sino man sa atin po yung nagdaan sa mga problema, sabing ganun dito, tinulungan upang sa problema sila ay magwagi. So, yun pa lamang po, doon pa lang po, iba-ibang klase ng mga problema, mga pagsubok ay yun po, in-encourage po tayo dito sa awit 107 na tayo ay magpasalamat. Purihin ang Panginoon sa kanyang kabutihan. So, katulad ng mga Hudyo, sila po ay nagpasalamat sa Panginoon dahil mula po sa exile sa Babylon ay nakabalik po sila doon sa kanilang sa bayan po kung nasaan ay itinakda sa kanila ng Panginoon. So yun po yung sinasabi dito from verse 1 to 3. So from verse 4 to 9 naman po ay makikita naman po natin diyan yung pasasalamat po ng mga taong malungkot, mga taong nagutom, 'di ba? Mga taong walang matirhan. So sabi dito sa verse 4 po, babasahin po natin, mayroong naglumagak sa ilang nadako at doon nanahan sapagkat sa lungsod ay wala nang lugar silang matirahan. Wala nang makain kaya't sila'y nagutom, nauhaw na lubha, ang katawan nila ay naging lupaypay, labis na ng hina. Sige po hanggang verse 9. Nang sila'y magipit, eto po, kay Yahweh sila ay tumawag at dinig naman sa gipit na lagay, sila'y iniligtas. Inialis sila sa lugar na yon at pinatnubayan, tuwirang dinala sa payapang lungsod at doon tumahan. Kaya dapat namang kay Yahweh ay magpasalamat dahil sa pag-ibig at kahanga-hanga niyang pagliligtas. And verse 9, mga nauuhaw ay pinapainom upang masihan, mga nagugutom ay pawang binubusog sa mabuting bagay. So dito po makikita natin from verse 4 to 9 ay sinasabi dito na katulad ng mga Hudyo po naranasan nila na wala po sila doon sa bayan nila sa Babylon. So naranasan na sila ay walang matirhan, 'di ba? Na naranasan nila yung takot, yung kalungkutan, naranasan nila yung nagutom sila, nauhaw sila. So dito po, inaano po ng Panginoon sa atin to pag binabasa natin ay alalahanin din po natin, kagaya ngayon po, it's our prayer meeting, na so even hindi man natin maipanalangin ng mga taong ito ngayon, ay even sa atin pong personal prayer time ay maalala po natin yung mga tao na
na andiyan po sa daan na nakikita natin na wala silang mga matirhan, yung mga mahihirap na halos na yung mga tirahan nila ay kung tayo po ay titira siguro hindi natin kayang tumira, 'di ba po? Yung mga naglipa na diyan sa daan na no akala lang natin ay mga taong grasa pero hindi mo natin alam kung ano yung naiisip nila, ano yung pinagdadaanan nila, yung kalungkutan, yung alam mo po yung ikaw yung lumagay sa kalagayan nila tapos yung mga walang makain, 'di ba po yung mga naghihirap. So, ang ano pa ng Panginoon sa atin ito ay inilagay po ito sa ng salita ng dito sa salita ng Panginoon hindi parang basahin natin kundi as we read the word of God ay inire-remind tayo ng Lord na alalahanin natin ang mga taong iyon no na na kung hindi man natin sa siguro kung makasalamuha man natin ay we can help them in such a way na kaya po natin o kaya naman po ay patuloy na maipanalangin sila na may mga tao po na gamitin ng Lord na maabot yung mga taong ito. Sabing ganon sa 5, 'di ba? Wala nang makain kaya't sila ay nagutom, nauhaw na lubha. Ang katawan nila ay naging lupaypay, labis na ng hina. So, kung tayo man po hindi natin nararanasan yung mga kahirapang yan ay minsan ang mahirap magsabi kung wala pa tayo, kung hindi po natin naranasan nandun tayo sa kinalalagyan nila. Pero ang Panginoon po ay yung pagmamahal niya sa mga taong ito, mahal po ng Panginoon ng mga taong ito. So, yun din po ang nais ng Lord sa atin, mailagay sa puso natin yung pagmamahal sa mga taong ito na maipanalangin po natin sila. Sabing ganun sa verse 6, so yung mga Hudyo po, nanalangin sila nang sila'y magipit kay Yahweh, sila ay tumawag. So we pray na yung mga taong ito na naghihirap, na nauuhaw, walang matirhan, 'di ba? Yung mga nagkalat diyan sa kalye, yung mga alam mo yun, yung mga wala nang yung nawawala na sa kaisipan nila ay ipanalangin po natin sila na ang Lord ang kumilos sa kanila na mahipo sila, wala po imposible sa Panginoon na magkaroon ng ano, yung alam mo minsan ang Lord, isang tawag mo lang, andiyan na siya eh. Hindi niya natitignan kung ano man yung mga bagay na nakasalanan na gawa mo, basta lumapit ka lang sa Panginoon. So, dito yung ginawa po ng mga Hudyo, ng mga Jews, sabing gano'n na sila'y magipit kay Yahweh sila ay tumawag. So we pray na ang mga taong ito, as we pray for them, ay magkaroon sila ng, alam mo yun, na matawag lang nila yung Panginoon, tulungan mo kami sa kalagayan namin, gano'n. So yun po, at alam natin na as they call upon the Lord, ay hindi sila papahiya. Katulad dito po sa verse 6, sabi nga nang sila'y magipit kay Yahweh sila ay tumawag at dinig naman sa gipit ng lagay sila iniligtas. So purihin ang Panginoon dahil as we pray for these people, sila ay makatawag sa Panginoon at sila ay didinggin ng Panginoon, no? So ang Lord lang po yung pag-asa nila na maialis sila sa kalagayan nilang 'yon, 'di ba po? Sabi nga dun sa 7, inialis sila sa lugar na 'yon at pinatnubayan, tuwirang dinala sa payapang lungsod at doon tumaan. So we pray na ganun ang mangyari sa mga taong ito na 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 mailipat sila ng Panginoon, kahabagan sila ng Lord, mabago yung buhay nila. No, kung hindi man tayo yung direktang makatulong sila, pero as we pray for them, may mga tao naggagamitin, 'di ba? Yung mga tao talaga na yung pure yung motives na to help these people, no, hindi yung mga hindi alam naman natin kasi minsan ginagamit sila ng mga politicians sa mga mahihirap na ito, pero ang dalangin natin magpadala mga tao sa kanila na talagang pure yung motives na tutulong sa kanila. Amen. So yun po yung from verse 4 to 9, no? Yung magpasalamat at ipanalangin yung mga homeless na yan, yung mga walang matirhan, yung mga nagugutom, nauuhaw. Amen. So from verse 10 to 16 naman po ay ito naman po ay sinasabi naman po dito ay yung sa mga yung mga nasa kulungan po o yung mga nagdurusa, yung mga slave, di ba? Yung mga in bondage. So sabing gano'n sa verse 10,
Sa dakong madilim may mga nakaupo na puspos ng lungkot. Bilanggo sa dusa at sa kahirapan sila'y nagagapos. Amen. So kung siyempre po kung nakakulong ka talaga naman pong hindi man natin naranasan na makulong parang nakakatakot talaga na nandun ka sa kulungan, 'di ba? Malungkot, magdudusa ka. So hindi natin po alam talaga kung ano yung kalagayan ng mga taong nakulong. So verse 11, ang dahilan nito sila'y naghimagsik, lumaban sa Diyos. Mga pagpapayo ng kataas-taasan ay hindi sinunod. Nahirapan sila pagkat sa gawain sila'y hinagupit. Asa na? At natamong hirap nang sila'y bumaksak ay walang lumapit. Verse 13, sa gitna ng hirap, kay Yahweh sila ay tumawag at dininig naman niya ang kahilingan na sila iligtas. Sa dakong madilim, sila ay hinango sa gitna ng lungkot at ang tanikala sa kamay at paa ay kanyang nilagot. Kaya dapat naman kay Yahweh ay magpasalamat dahil sa pag-ibig at kahanga-hanga niyang pagliligtas. Winasap niya maging mga pinto na yari sa tanso, ang rehas na bakal ay nababaluktot kung kanyang mahipo. Amen. So kung makikita po natin dito, parang sinasabi po niyan, yung mga tao na nakakulong, na naghihirap dahil may mga totoo naman po yung mga nakakulong, 'di ba po, karamihan naman doon talaga naman nakapag-commit sila ng mga kasalanan, ng mga offenses na talagang nahusgahan sila doon. So pwede nating masabi yun yung bunga ng mga kasalanan na nagawa nila kaya po sila ay nakulong doon. So may mga cases naman na nakulong na hindi naman talaga sinasabi na hindi naman talaga kasalanan, na pagbintangan lang. So hindi natin po alam, ang Lord lang nakakaalam. Pero sinasabi po dito sa salita ng Panginoon na yun nga po, nandoon sila sa kulungan ay we pray na let's pray for those people na nasa kulungan, yung mga prisoner. So maganda nga sana kung loobin ng Lord, i-allow ng Lord na i-lead tayo, makapag tayo ng prison ministry, 'di ba po? Kasi though marami na rin po ang ano niya ng mga born again Christian na nagkakaroon po ng ministry sa mga kulungan. So we pray po natin yung mga nakakulong na ganyan na talagang yung mga nagbabahagi po ng salita ng Panginoon doon sa kulungan ay tunay na matanggap po nila yung pag-ibig, yung pag-ibig ng Lord, yung salita ng Panginoon na ang kaligtasan ay nagmumula lang po sa ating Panginoon, no? Upang ano man yung mga nagawa nila, sabing gano'n, 'di ba? Sa 11 sabi, ang dahilan nito nung pagkakulong daw nila, sila naghimagsik, lumaban sa Diyos, mga pagpapayo ng kataas-taasan ay hindi sununod. So doon no, sinasabi dito na kasi yung mga Hudyo, yung mga Jews po ay sila rin po ay nagkasala sa Panginoon. Na alam naman po natin na minsan sila po ay hindi lang minsan, kadalasan sila po ay matigas ang ulo at lagi silang naghihimagsik sa Panginoon, hingi sila ng tawad, magre-repent sila pero babalik na naman sila. So kaya po ito sa Psalms 107 yan po tinutukoy diyan. Pero ito naman po sa ating kapanahunan ngayon, ayun nga pong mga nakakulong ay sinasabing ganyan na uh, yun ay resulta ng mga kanilang paglabag sa batas, 'di ba? Nilalabag nila yung batas at pangalawa ay nilalabag nila yung kautusan ng Panginoon. So, we pray na talagang yung mga makarinig ng salita ng Panginoon doon sa kulungan, magsisi sila at talagang ang Lord ang magbago sa kanilang buhay upang paglabas nila, loobin ng Lord, 'di ba? Sila yung makalabas ay nandoon yung magandang buhay na pinangako sa kanila ng Panginoon. Amen. So sabi nga sa verse 12, nahirapan sila pagkat sa gawain sila hinagupit. Sa natamong hirap nang sila'y bumaksak ay walang lumapit. So minsan po ganyan talaga yung inaalaw ng Lord yung tao na darating sa point na talagang alam mo yun, inaalaw ng Panginoon na talagang bumaksak ka, yung talagang maghirap ka na wala kang asahan na kundi sa Panginoon lamang. At pag dumating yung point na yun na talagang alam mo na ang Lord, ang Diyos lamang ang kailangan mo, ay
sabing ganon sa verse 13, sa gitna ng hirap, kaya kay Yahweh sila ay tumawag. So, lagi po dito sa awit 107, lagi pong pinapaalala dito na oo, may mga pagsubok, may mga kasalanan, pero lagi pong sinasabi na kapag tumawag kay Yahweh ay sila ay dinirinig at sila inililigtas. So dito po sa verse 13, sabing gano'n, sa gitna ng hirap kay Yahweh, sila ay tumawag. Amen? At dininig naman niya ang kahilingan na sila ay iligtas. Purihin po ang Panginoon. We pray na mga prisoner na ito. Hindi lang may mga prisoner, yung mga slave, siguro sa panahon natin ngayon, meron pa rin siguro mga slave niya sa ibang mga bansa. Dito naman sa atin po ay alam naman po natin na meron naman din po mga slave na ganyan. Ako nga, the other, nung isang gabi, nung nire-review ko tong word of God na to, talagang pinaalala ng Lord sa akin. Alam mo yung may mga tao na sa panahon natin ngayon, yung meron yan yung mga nakatali sa kahirapan, nakatali sa yung mga sinasabi nila na mga ginagamit ng mga sindikato, 'di ba? Yung mga namamalimos, 'di ba? Yung mga bata na namamalimos, na yung iba nandurukot, mga hawak ng mga sindikato 'yan eh. So ayaw man nilang mangyari yun, pero ano sila eh, yung in bondage sila eh, nakakulong sila dun eh. Kasi nga wala silang magawa. So yun lang yung alam mo sabi 'di ba pag ang taong nagigipit kahit sa patalim kumakapit. So parang ganun sila na nakakapit sila sa patalim na wala silang magawa, pero ang Lord lang ang pwedeng magligtas sa kanila. So as we pray for them, sa mga taong yan, even sa ibang bansa, meron ganyan mga slave din na sa Europe, meron yang ganyan na meron yung mga white slavery na mga babae na dinudukot. Kung akala natin kwento lang yun, pero totoong nangyayari yan na dinudukot hanggang sa ipapasok sila, magiging ano sila doon, na mga prostitute sila. So hindi sila makakaalis doon unless ang Lord ang talagang magligtas sa kanila. So let's pray for these people na kung ano, as we pray, na manalangin tayo kung ano ipalala sa atin ng Panginoon. So ngayon, siguro ngayong sa gabi, bago kayo matulog, basahin niyo po ulit itong 107, paalala ng Lord yung mga taong dapat nating ipanalangin. So let's pray for this, yung mga prisoners, yung mga slave, yung nasa in bondage, yung mga hawak ng mga sindikato, at kung ano man mga gawain ng kaaway na ginagamit na upang yung mga taong ito ay talagang ayun yung talagang mahawakan sila, no? So sabing ganoon, sa gitna ng hirap kay Yahweh sila ay tumawag. Dalangin natin ang mga taong ito ay kung makarating sa kanila yung salita ng Panginoon, sila ay tumawag. At alam natin na isang tawag lang nila at sila ililigtas ng Panginoon. Amen? So yun po, from verse 10 to 16 po yun. Yung mga prisoners, yung mga slaves, di ba? So from verse 17 to 22 naman po, ito naman po ay yung mga may sakit naman po ito. So sa ating prayer meeting ay pinapag-pray po natin yan yung may mga sakit, no? Kilala man natin o hindi, pero as we mention their names, alam po natin na ang Holy Spirit o ang Panginoon, ang presensya ng Panginoon ay kikilos at tunay na magpapagaling sa kanila. Sabi sa verse 17, may nagkasakit dahil sa kanyang likong pamumuhay, dahil sa pagsuway ang dinanas nila yung mga kahirapan. So dito po, makikita natin dito na parang ang sinasabi po dito, yung mga taong nagkasakit, minsan may mga instance na ang tao may mga sakit resulta po ng mga kasalanang nagawa nila o mga kasalanan na nandoon sila. Alam mo po, yun, nandoon sila sa sitwasyon na meron silang kasalanang ginagawa at ang bunga po nun ay nagkakasakit sila. So, case-to-case basis po siya. Yan, meron naman po may sakit na talagang dala nung mga, alam mo yun, yung hindi pag-aalaga sa katawan, no? Inabuso yung katawan, gano'n. So, gano'n din po dito sa mga Hudyo na sinasabi dito na nagkasakit sila dahil sa kanilang likong pamumuhay at nagdanas sila ng kahirapan.
So as we pray for these people na may mga sakit, huwag na nating isipin na kasi kaya sila ganyan ay may sakit siya, meron siyang kasalanan ginawa. Huwag na po nating condemn yun, yung mga taong yun. Basta ipag-pray po natin sila na as we pray ay tunay na meron din mga tao na makapag-share sa kanila ng salita ng Panginoon. So sa verse 18, sabing ganon, ano ang pagkain na makita nila hindi na magustuhan, ano pat saan nyo, di na magluluwat ang kanilang buhay. So ito po para sinasabi dito, pag may sakit ka talaga minsan, ay kahit na anong sarap ng pagkain ay hindi mo malalasahan. Ano po? So napakahirap po I pray na wag tayo dumating sa ganyang kalagayan na magkakasakit tayo na hindi na natin malasahan yung kinakain natin. Purihin po ang Panginoon dahil tayo po ay nakakilala sa Panginoon at alam natin na ang Panginoon ang ating siyang manggagamot. So sa verse 19, sabi niya, sa ganoong lagay, sila ay tumawag. Ito na naman po, kay Yahweh tinulungan sila at sa kahirapan sila'y tinubos. Sa salita lamang ng kanyang pahatid sila ay gumaling. Amen? At naligtas sila sa kapahamakang sana ay darating. Amen? So ganito na naman po, sabing ganon, sa ganung lagay sila ay tumawag. Purihin ng Panginoon, no? As we lift up yung mga people, mga tao na nasa prayer list natin, no? Tayo ay mamamagitan para sa mga taong ito na idudulog natin sila sa Panginoon, na sila ay pagalingin ng Panginoon at dalangin din natin na yung mga taong ito, as we pray for them, maranasan nila, madama nila yung presensya ng Lord at sila rin ay hipuin ng banal na espiritu na sila mismo ang siyang mananalangin at dudulog sa Panginoon kung ano man yung mga kasalanan na gawa nila, sila humingi ng tawad at tunay na sa verse sa salita ng Panginoon sabing ganon, sila ay gumaling. Amen? So, purihin ng Panginoon dahil sa Panginoon ay meron pang pag-asa, may kagalingan. Siya po ang dakilang manggagamot. Amen? Sabi sa verse 21, kaya dapat naman kay Yahweh ay magpasalamat dahil sa pag-ibig at kahanga-hanga niyang pagliligtas. Amen? Kaya nga po sabi ko sa inyo sa chapter na to 107 ay tunay na pinapakita po kung dito paano ang pagpapasalamat, iba-ibang klaseng pagpapasalamat sa Panginoon dahil sa mga ginawa niya po dito sa mga Jews na ito at ganoon din po sa panahon natin kung paano ang Panginoon ay kumikilos sa iba't ibang kaparaanan. Amen? So dapat ding dumulog na dala ang handog ng pasasalamat. Lahat ng ginawa niya ay ibalita, umawit sa galak. Amen. So we pray na yung mga taong pinagpe-pray natin, yung mga gumaling, no? So alam natin kung sino man yung mga nasa prayer list natin na gumaling, na dalangin natin na sila magpasalamat, hindi lang yung kundi maibalik nila sa Panginoon yung papuri at pasasalamat, no, na maibalita nila na ang Diyos ang nagpagaling sa kanila. Amen. So yun po, sa last na po to, from verse 23 to 32. So dito naman po ay pagpapasalamat po doon sa mga tao na niligtas ng Panginoon, sa mga naglalayag. Sabi dito sa verse 23, mayroong naglayag na lula ng barko sa hangad maglakbay. Ang tanging layunin kaya naglalayag upang mga lakal. Nasaksihan nila ang kapangyarihan ni Yahweh, ang kahangahangang ginawa ni Yahweh na hindi maaaro. Nang siya'y mag-utos, nagalit ang dagat, hangin ay lumakas, lumaki ang alon, na kung pagmamasdan ay pagkatataas. Ang sasakyan nila halos ay ipukul mula sa ibaba. Kapag naitaas ang sasakyang ito'y babaksak na bigla. Dahil sa panganib, ang pag-asa nila ay halos mawala. Ang kanilang anyo'y parang mga lasing na pahapay-hapay. Dati nilang siglat mga katangi ay di pakinabangan. Nang nababagabag kay Yahweh, sila ay tumawag. Dininig nga sila at sa kahirapan, sila'y iniligtas. Ang bagyong malakas, pinayapa niya at kanyang pinatigil. Pati mga alon na nagdalakihan ay tumahimik din. Nang tumahimik na, sila ay natuwa.
naghari ang galak at natamo nila ang kanilang pakay sa ibaing dagat. Kaya dapat naman kay Yahweh ay magpasalamat dahil sa pag-ibig at kahangahangan niyang pagliligtas. Itong Panginoon ay dapat itanghal sa gitna ng madla, dapat na purihin sa kalipunan man ng matatanda. So dito po nakita natin na yung mga naglayalayag po, maaari ito po ay naranasan ng mga Hudyo, no po, na sila ay naglalakbay sa dagat at naranasan nila yung talagang halos mamatay na sila dahil sa lakas ng alon, no po? Sabing gano'n, nasaksi ng kapangyarihan ginawa niya hindi maaro. So, let's pray din po sa mga tao na alam mo po na yung mga naglalayag. Karamihan po may mga kapatiran tayo na ang trabaho nila ay nasa mga merchant marine, 'di ba po, nasa barko. Yan, may mga kapatiran po tayo na ganyan, sila ano na sila Brother Jonah, 'di ba? Sila si Christian. Yan. So, hindi lang po 'yan, kundi yung mga tao po na ganyan hanap buhay nila. Yung mga mangingisda po natin, 'di ba? Yung malaking bagay po 'yan, mga nangingisda. So, 'yan ang trabaho nila sa dagat. So, dumarating sa point na talagang lalo na pag may bagyo po, ayan, maalala po natin sila sa panalangin na ang Lord po ang siyang mag-iingat sa kanila at sila rin po yung mga taong ito, we pray na nandoon na sa hayo nila, sa pupunta nilang ganyan ay tunay na sila ay matuto pong manalangin at tumawag sa Panginoon, di ba po? Sabing ganoon, nang nababagabag kay Yahweh sila ay tumawag, dininig nga sila at sa kahirapan sila iniligtas. So ganun din po na na sa pagtawag mo po nila sa Panginoon, ang Diyos ang siyang tutulong sa kanila, magpapakalma no po ng mga bagyo, malalaking alon. So kung halimbawa po tayo man ay dumating sa point na ganyan, tayo po ay naglalayag at maranasan natin yung ganyan na nandun tayo sa point na yun, alam po natin kung sino yung tatawagan natin. Amen? So yun po, sa 33, sa verse 33, ang oras na ba? Okay. Nagagawa niyang tuyuin ng ilog na tulad ng ilang maging mga batis ay magawa rin niya parang lupang tigang. Ang lupang mataba kung kanyang ibigay nawawalang saysay dahilan sa sama ng mga nilikado ay mananahan. So ang ano po dito sa verse na to ay kung ang mga tao po ay tawag nito ay magiging masama at tunay na hindi po alagaan yung tawag nito yung environment natin o yung sabi nga yung earth na ganyan, ang Panginoon po ay pwede niya pong gawin na i-allow na ang mga tao ay maghirap. Halimbawa, 'di ba po, minsan na naranasan natin na ngayon iba-iba na po yung dati, yung alam natin kung ano yung buwan yung tag-ulan, alam natin kung anong buwan yung tag-araw. Pero ngayon po, nag-iiba-iba na, sabi nila climate change. So ganyan nangyayari dahil nga sa kapabayaan din ng tao, 'di ba? So ganyan, inaalaw ng Lord na maranasan niya, nagkakaroon ng tagtuyot, 'di ba? Nagkakaroon ng mga yung yung kakaibang mga yung pagbaha, 'di ba? 'Yan po. So inaalaw ng Lord mga bagay na ganyan upang ipaalala po ng Panginoon na ang mundong ito ay binigay sa atin upang alagaan natin, hindi upang sirain. So bilang mga Kristiyano po, ang ano po natin, ang talagang part natin ay patuloy na ipanalangin po yung mundo, yung nangyayari sa atin sa panahon ngayon na tayo po talaga ang siyang inaatasan ng Lord na manalangin. Amen. So hanggang doon na lang po, I pray na yung mga bagay pong yun ay tunay na maging inspirasyon sa atin na ang Panginoon po ang lagi nating tatawagin. So sa mga pagsubok, sa mga tao na ipapanalangin natin. Sige po, tayo po ay manalangin po tayo. Lord, thank you po sa
mga salita mo na aming nabasa. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sapagkat sa awit na 107 na ito, pinaalala mo na kami bilang iyong mga anak ay tunay na kami ay mamamagitan, manalangin sa mga taong nabanggit, Panginoon, yung mga klase ng mga taong nabanggit, yung mga walang matitirhan, mahihirap, Panginoon, yung mga nagugutom, Panginoon, yung mga nasa kulungan, Panginoon, yung mga in bondage, yung mga slaves, oh God, marami ka pa dapat na marami kang mga bagay, Lord, na nais mong ipaalala sa amin as we pray, Lord God. Salamat po, Panginoon, sapagkat hindi namin magagawa ang lahat na ito apart from you. And salamat, Holy Spirit, sapagkat ikaw po ang siyang tutulong sa amin as we pray tonight, Lord God, na tunay, Lord, na yung puso namin, ang isipan namin, ang espiritu, nandoon yung pag-ibig namin, Lord, sa mga taong ipapanalangin. And as we pray, Lord God, na nandoon yung pananampalataya namin, we believe, Lord God, na ikaw ay tumutugon katulad na nangyari dito sa mga Hudyo, Panginoon, na isang tawag nila sa iyo, ikaw ay tumutugon, Panginoon. Purihin ka, dakila katapat, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, ito po aming dalangin. Amen and amen.